Topic po natin, diabetes. Maganda po topic natin. Meron dito mga bagay na hindi nyo pa alam, baka dito nyo lang maririnig sa atin. So una, didiscuss ko yung mga 14 na hindi dapat gawin kung kayo ay may diabetes, kung kayo ay umiinom ng gamot sa diabetes. Marami nagkakamali dito eh. O, tingnan natin yung mga bawal gawin, quote-unquote. Number 1, pinapalitan yung gamot o dinidelay yung gamot. Minsan, ganyan yung mga diabetic, sasabihin nila, hindi ko na lang iinumin yung gamot ko ngayon o next time ko na lang iinumin, hindi po pwede. Kasi pag may diabetes kayo, unstable yung blood sugar eh. Kailangan pag ang dose nyo 2 times a day, 2 times a day. Pag 3 times a day, 3 times a day. Tulad ng metformin, kailangan sinasabay sa pagkain. Okay, pag sinasabay sa pagkain, sabay sa pagkain. Hindi siya after meals, hindi rin siya before meals na mas matagal. So, do not skip or delay your dose. Number 2 na bawal gawin, self-adjustment of medicines. May mga pasyente binabago, tinataas yung dose, binababa yung dose. Minsan pati insulin, tinataas yung dose, binababa. Kung hindi kasi doktor, mahirap eh. Oo, mahirap i-adjust yung dose base lang sa nakikita yung number eh. Hindi po ganun kadali. Kaya pinakamaganda, tanong nyo na lang sa doktor nyo kung itataas ba gamot o ibababa. Mahirap yung sariling adjustment. Palagay natin, naka-insulin kayo. Tapos ang mataas na blood sugar nyo sa gabi. O sabihin nyo, mataas yung blood sugar ko sa gabi, so adjust ko sa gabi. Actually, mali po yun eh. Dapat pag yung sa gabi mataas, ang ina-adjust yung sa umaga. May mga timing pa kasi yun. Hindi ganun kadali. Gaano ba kahaba yung epekto ng insulin. Minsan yung gabi, sa umaga pala i-adjust. So hindi po ganun kadali. Do not self-adjust. Itanong sa doktor. Number 3, pagkakamali ng mga may diabetes, nakakalimutan dalhin yung mga gamit nila. Kung nagta-travel sila, nakalimutan yung pang blood sugar, pang insulin, yung gamot. Delikado, paano kung maipit kayo sa ibang lugar. Number 4, ayaw magpa-check up. 1 taon, 2 taon, walang check up, hindi po pwede. Pag diabetes, at least siguro every 6 months o every 3 or 4 months may check up para ma-monitor yung blood sugar level. Hindi pwede hindi naka-monitor. Sasabihin, ano blood sugar? Hindi ko na chinek nung 1 taon pa eh. Nagbabago-bago po yun. Bawat buwan nagbabago yun. Base sa kondisyon ng katawan, sa edad. So, kailangan may check yung blood sugar nyo. Number 5, ito. Hindi binabantayan yung mga high blood sugar symptoms. Ibig sabihin, alam mo na may sintomas ka, pero binabaliwala mo. Ibig sabihin, namamanhid na yung kamay, namamanhid na yung paa, hindi na maganda daloy ng dugo, namamayat na, o ihi ng ihi, nilalanggam na yung ihi, hindi pinapansin. Hindi po pwede. Kasi kung may high blood sugar symptoms, ibig sabihin, kulang na yung dose mo. Kulang na. Okay, kaya ina-adjust. Ang problema nga kasi, yung katawan natin, yung pancreas nyo, yung lapay, hindi na kaya mag-adjust mag-isa. Kaya kailangan tayo na mag-adjust. Paano nga nasira na yung lapay? Kaya hindi na gumagawa ng insulin. Kaya pagkain nyo ng marami, tataas. Pag kulang ang kain, pwede bumaba. Number 6, dahil nga hindi nyo chinecheck yung blood sugar, number 6, hindi mo rin alam kung bagsak na yung blood sugar. Hypoglycemia symptoms. Yun din naman ang problema. Pag sumobra naman diet, sumobra naman exercise, bagsak naman ang blood sugar. Pag hindi kumain, bagsak na naman. Kaya dapat alam mo yung sintomas ng high sugar. Feeling ko high sugar ako. Actually, yung high sugar nga, minsan mas walang sintomas eh. Kahit 300, 400, parang okay lang sa kanila. Pero ang low blood sugar, malalaman mo agad. Nanginginig, parang matutumba, pinapawisan, nahihilo, irritable, parang hihimatayin. Yan, low blood sugar yon. Okay, bakit na low blood sugar? Bumaba yung sugar mo, hindi ka kumain, o, 'di ba? Depende 'yon sa gamot mo. Okay?
Number 7, ito malaking pagkakamali ito. Turo to ng kaibigan kong vascular surgeon. Number 7, marami daw sa Pilipinas diabetic, may sugat ang paa. Yan ang parang number 1 na marami sa Pilipinas. Maraming diabetic kasi nga mataas ang blood sugar, hindi chine-check, hindi pinapansin. Magugulat na lang, sugat-sugat na yung paa, namamanhid yung paa, madalas yung mga ugat, artery sa paa nasisira, at maraming napuputol ang paa. Infeksyon, napuputol ang paa dahil sa nerve problem doon sa paa. Hindi lang nerve, pati yung artery, nagkaka-ulcer. Kaya nga dapat ang diabetic, chine-check lagi ang paa. Kung may maliit na sugat, ingatan na. Hindi na pwede nagpapaa sa bahay. Dapat laging naka-rubber shoes, stable, lalo na yung kuko. Yung kuko, dapat tamang-tama lang yung gupit. Kasi pag namali ng gupit, may ingrown toenail. Number 8, ito, kwento rin ng kaibigan kong doktor, si Dr. Rory Go. Magaling na ophthalmologist siya. Sa Chinese dyan, si Dr. Rory, classmate ko yan. Sabi ni Dr. Rory, very common daw, sabi niya, Willie, very common ang diabetic retinopathy. Halos yan daw yung parang marami siya nakikita. Diabetes, pag may diabetes, yun na nga, binabantayan yung paa, binabantayan yung kamay, yung sugar, binabantayan. Pero yung mata, hindi chine-check. Pagpunta sa kanya, bilang ophthalmologist, malapit na mabulag. Diabetic retinopathy. Ang nangyayari daw po, retinal detachment. Ano ang sintomas? Ito yung secret eh. Sabi ko, ano sintomas yan para maagapan? Una-una, pag blood sugar mo mataas. Second, yung linaw ng mata mo, pag nagbabasa ka, may araw malinaw, may araw malabo. O lumabo, bakit kaya? Mamaya ay luminaw naman, siguro okay na ako. Lumabo, luminaw. Yung pala ang symptom ng retinal detachment. Nagdi-detach na siya. So, bakit nagdi-detach? Pag diabetic retinopathy, gumagawa ng bagong ugat sa mata. Yung bagong ugat, para siyang maraming fiber na ugat, hinihila niya yung retina. Hinihila. Pag hila, lumalabas. Pag na-detach, nabubulag. May nabubulag dito. So, kailangan to ng ophthalmologist na inaayos. Kailangan aayusin. Maganda prevention. Ano prevention? Control yung blood sugar. Number 9, bawal gawin ng diabetic. Ito kasalanan ng maraming diabetic. Overeating. Sobra kain. Dahil nga may diabetes ka, tapos meron kang gamot na iniinom, dapat ang kain mo pare-pareho. Sa umaga, pareho ang dami. Kuyari, 2 pandesal sa umaga. Tanghali, 1 cup rice, ulam. Gabi, 1 cup, merienda, ganito karami. So, dapat pare-pareho araw-araw. Boring nga boring. So, hindi pwede, ayoko mag-breakfast ngayon. Kakain na lang ako ng marami mamayang tanghali, mamayang gabi. Hindi nga po pwede kasi nga diabetic na nga Ibig sabihin, hindi na kaya ng katawan i-control yung blood sugar. Pag kumain ka na marami, tataas. Hindi ka kumain, babagsak. So, hindi na pwede mga overeating. Kasi magloloko na yung sugar mo, magkakasintomas ka. Number 10, bukod sa overeating, bawal din yung irregular eating. Ibig sabihin, minsan, diet ng diet. Okay mag-diet, kaya lang, pag binigla mo yung diet, paano yung gamot mo? Nakainom ka pa rin ng gamot, so baka bumagsak blood sugar mo. Diabetic, gusto mo mag-midnight snack. Paano yan? Matutulog ka na ng alas 12, nagutom ka, kakain ka pa ng pizza. So, nagulo na naman yung blood sugar mo. O minsan, ayaw mo mag-breakfast, nagulo na naman. Diba? So, paano yung gamot na iinumin mo? Kasi yung metformin o yung mga glipizide, glycoside, with meals yun Pagkain mo, isasabay mo Kahit yung insulin, pagkain mo, sabay injection So, pag ginulo mo yung kain mo, hindi po pwede. Tsaka ang magandang kain sa diabetes, hindi na yung 3 times a day. Medyo hahatiin mo na. Medyo 5 times a day pero mas konti. Breakfast, konti lang, tama-tama. Pwede ka 10 o'clock, isang apple maganda, apple and pears, tanghali. Tapos sa hapon, may maliit na merienda. Tapos sa gabi, nakahiwalay-hiwalay
para yung blood sugar mo hindi masyado magloko. Mamaya tuturo ko bakit delikado ang pagloloko ng blood sugar pag hindi nyo to sinusunod. Sabihin mo, Doc, ang stricto naman konting taas lang ng sugar ko. Maraming ganyang pasyente, konting taas lang naman baliwala yan, konting taas. Mamaya papakita ko sa inyo bakit ang konting taas ng sugar ay delikado din. Yan, turo yan ng mga endocrinologists. Number 11, puro unhealthy foods. Puro carbohydrates. Puro kakanin. Yan ang pagkakamali ng Pilipino lagi, yung kakanin, suman, bibingka, lahat, buko pie. Hindi lang ice cream, hindi lang cake, hindi donut. Yung mga kakanin natin, mataas yun. Tsaka may mga prutas na, ito rin, malaking pagkakamali ng diabetics. Yung prutas, isip nila, pag prutas, okay. Maraming prutas ang medyo dapat talaga bawasan sa diabetes. Pakwan, babawasan, pinya, melon, ubas, lalo na ang mangga. Lahat yan, puro matatamis yan Mangga, pakwan, pinya, yung mga overripe. Oo. Saging okay, wag lang overripe. Sabi mo, Doc, ano lang pwede? Pwede mansanas, kahit ilang apple, okay yan. Apple, pears, pwede rin pears, peras. Suha, pwede na rin. Orange, medyo dalandan, pwede. Wag lang yung sobrang tamis. So, ingat sa mga unhealthy carbs, bad carbs, saka mga fruits na mataas sa sugar. Number 12, syempre, ito pinaka-pagkakamali, sugary drinks. Di ba? Ang dami gusto ng iced tea, milk tea, anong pang inumin. Honey healthy pero hindi pang diabetes. 'Di ba? Ano lang iinumin ko, Doc? Tubig. Okay? Buko, huwag na lang magbuko. Pwede magbuko, kaya lang 50 calories 'yon. Gusto mo magsabaw ng buko, kumain ka na lang isang apple. Isang apple na lang. Isang apple, mga ganun. Pareho din ng isang apple sa buko, tubig ng sabaw ng buko Kasi ang buko, 50 calories din. Mataas din siya. Kahit hindi siya matamis. So, tubig lang talaga. Gusto mo black coffee, gusto mo chamomile tea, ganyan. Pero wala nang pampatamis. Number 13, alak, syempre. Pag diabetic, alak beer 200 calories ang beer Red wine, ang tamis ng red wine. 'Di ba? O alcoholic drinks, ang taas noon. Hindi talaga po pwede. Tsaka, pag umiinom ka ng gamot, bawal yung alak. Yan ang problema. Pag umiinom ka ng gamot sa diabetes, may depression ka, may nervyos ka, gamot sa depression, bawal ka na uminom ng alak. Sasabihin ng doktor mo, bawal ka na uminom. Bakit? Magugulo yung dose ng gamot mo. Yung alak at gamot naghahalo, naglalaban sa liver. Kasi sa liver, yun yung taga-metabolize Number 14, tamang exercise. Bawal yung hindi nag-exercise, bawal din yung sobra exercise. Mahirap, 'di ba? Hindi nag-exercise, hindi pwede. Dapat nag-exercise ka. Pero pag nag-exercise ka, dapat may kain ka rin afterwards. Kasi pag nanggigil ka minsan, sobra exercise, bababa naman blood sugar mo. Inom ka pa ng gamot. So, dapat tama-tama. So, habang nag-exercise, habang nagda-diet, doon babawasan ng doktor pa konti-konti yung gamot mo. Pero pinakamaganda talaga, i-monitor yung blood sugar. Paano i-monitor yung blood sugar? Ayan, sinabi ko na 14 na bawal. Pag-monitor, bago kumain sa umaga, may testing, fasting blood sugar. Pagkatapos kumain sa tanghali, meron pa tong isang testing. Pagkatapos kumain sa tanghali, 2 hours after. 2 hours after, kaya lunch mo, 12 noon, kumain ka na. O hanggang 12:15, kumain ka na. Mga 2:15, i-check mo. Ang normal ng after meals, yung pinaka-normal niya, 140 milligrams per DL pababa. Pwede 140, pero after meals yun. Yung before eating, kailangan 100 lang yun. 100 lang. Minsan 105, minsan 100. So, yun ang limit. Pag walang kain, 100. Pag after meals, 140. Ituturo ko sa inyo ito mga hindi nyo alam. 7 bagay na hindi nyo pa alam sa diabetes. Wag lang magagalit kasi sinasabi ko lang yung datos. Okay? Sasabihin mo, Doc, ba't mo sinasabi mo yan? Natakot ako. Hindi naman kayo tinatakot kasi nakakatakot siya talaga Okay.
Sabihin ko lang yung datos 1 to 7, hindi nyo to alam. Number 1, mga pasyente, base sa pag-aaral, hindi kinokontrol ang blood sugar. Basta diabetic, karamihan hindi controlled. Bakit? Karamihan, mga 130, 140 pa rin. Pag chinek mo yung fasting blood sugar, mataas pa rin. Yung after eating nila, umaabot ng 200. Karamihan, ganun ang level nila, very high. So, ang gusto natin, mababa. Okay? Pag yung, kumbaga sa numero, gusto mo sa umaga, mga 110 lang, o less pa, o 120. O sa diabetic. Yung iba sabihin, 140, 150, 200, okay na, hindi po pwede. Mas mababa sa normal, mas maganda. Okay? Hindi pwede yung pwede na. Kasi yung medyo mataas, delikado na. Number 2, ito. Hindi to alam ng karamihan, pero ito talaga yung tunay. Pag ang isang tao naging diabetic na, let's say na-test ang blood sugar niya, lampas sa 126 milligrams per DL, na-test 2 times, 126 up, diabetic na yon. Ang ibig sabihin noon ay yung lapay natin, may beta cells yun eh. Yung beta cells gumagawa ng insulin. Yung lapay natin na may beta cells, 50% ng beta cells ay sira na. Nakakatakot. Kasi konting taas, sabihin mo, Dok, ang blood sugar ko 126 lang eh. Bakit mo sinabi 50% ng beta cells ko sira na? Ganun daw kasi talaga eh. Kasi nga, pag ang sira, magaling kasi yung lapay natin, pag 10% pa lang sira ng pancreas mo, okay pa blood sugar mo. Pag 30-40% na sira ang pancreas mo, okay pa rin blood sugar mo. Nagtatrabaho pa yung 60% ng pancreas. Pero pag 50% na sira ang pancreas, 50% hindi na gumagana yung cellular, doon pa lang tataas. So, late na pala yun. Kahit konting taas ng blood sugar, sirang-sira na yung pancreas. 50%. At after 5 years na diabetic, yung lapay ay 25% na lang gumagana. Ganun na. Parang sa kidney yan eh. Pag tumaas ng creatinine, sirang-sira na yung kidney. Medyo may sira na siya. Okay? Hindi sa tinatakot ko kayo, yun talaga ang datos eh. Yun ang problema sa mga sakit ng tao. Basta may sintomas na, medyo late na lagi. Diba? Tulad ng cancer, malalaman mo yung cancer, late na. Ayan na. Diba? Habang maliit pa yung bukol, wala. Tahimik eh. Yan ang problema. Diabetes, ganyan din eh. Kaya nga, high blood, ganyan din. Konting high blood, di mo pa naramdaman. Mararamdaman mo, may komplikasyon na. Kaya nga, kailangan yung testing, kailangan yung kaalaman. Number 3, kahit mild na diabetes, kahit konting taas lang ng blood sugar, ito, yung mga mild diabetes, 110 to 125 milligrams per DL, nung chinek nila itong mga pasyente, nung tumanda, namatay, inotopsy nila, may sira na rin daw yung pancreas, 40% sira. May sira na. So, kahit konting taas, ibig sabihin, ingat na tayo sa pagkain. Yung mga bawal, babawasan na natin. Number 4, madali lang mag-monitor ng blood sugar test. Lalo na kung diabetic kayo, bilhin na lang kasi mas kailangan pa rin chinecheck. Number 5, isa nagkokos ng diabetes, soft drinks. Yung sobrang matatamis, ganun lang kasimple. Mahilig sa soft drinks, kulang sa exercise, mas mataas ang chance magkaroon ng diabetes. Soft drinks, exercise, mas tataba, mas lalaki ang tiyan, di maganda. Ang problema pa sa soft drinks, may phosphorus. Yung mga dark color, dark. Siyempre, hindi ko babanggitin yung brand. Basta dark, may phosphorus. Pag sobra dami, pag konti-konti naman, di masama. Pero, kung gusto nyo tubig na lang, di ba? Hindi ko naman sinasabi, let's say, nag-basketball ka, nag-soft drinks ka, isa. Pwede naman, paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, 1 litrong soft drinks, ibang usapan na yun. Magiging diabetic talaga. Kahit diet soft drinks, ulitin ko, may bagong pag-aaral tayo, kahit diet soft drinks, hindi rin maganda. In the end, nakakasira din. Number 6, pinakamagandang test, hindi lang yung fasting blood sugar. Ito hindi alam. Ang pinakamagandang test sa diabetes ay yung hemoglobin A1C. Okay, tanong nyo to sa doktor nyo, punta kayo sa laboratory. Doc, papacheck ko ba fasting blood sugar? Kung gusto nyo mas sigurado,
hemoglobin A1C ang ipacheck nyo. Kasi ang lalabas dyan, blood sugar nyo for 3 months. Kasi nasa red blood cell yun eh. Ang buhay ng red blood cell natin, 3 months. So, chinecheck na yung sugar na nakadikit sa hemoglobin ng red blood cell. So, walang daya yon. Kasi yung fasting blood sugar, marami nandadaya. Magpapatest ako bukas, hindi ako kakain ngayon. Dinaya mo sarili mo, di ba? Kasi magpapacheck ka eh, magiging normal yon. Pero itong hemoglobin A1C, huli. Yung kinain mo last 3 months, mahuhuli, lalabas sa resulta. And number 7, sa diabetes, hindi unang tataas ang fasting blood sugar. Diba? Madalas chinecheck natin fasting blood sugar. Ang unang tataas ay ang post-meal blood sugar. Yung 2 hours after eating, yun ang tataas. 2 hours after eating, pag hindi ka pa kumakain, normal ang blood sugar mo. Pero pag kumain ka na ng kanin, tumataas na yung blood sugar. Lampas 140. Ibig sabihin, hirap na yung katawan mo pag nalo-load ka ng sugar. Yun ang una nakikita nilang komplikasyon. At yung iba nga so in short, dahil puro fast food, puro masasarap, puro matatamis, siguro ingat na lang tayo lahat dito sa diabetes kasi nga maraming komplikasyon, diabetes, masisira kidney, pag nasira kidney, magdadialysis, pag nagdialysis, alam niyo na saan papunta yon. Diba? Kaya ayaw natin umabot doon. So sana po, habang maaga pa, sabi mo, Doc, bakit nagbebenta ng matamis sa supermarket? Hindi mo na pwede pagbawal lahat eh. Diba? So nasa sa inyo na, sana makinig tayo. Tiis-tiis, tubig ang pinakamaganda, bawas kain. Ha? Alam ko, makapigil tayo ng kain, control, a little more exercise para makontrol ang diabetes. Salamat po. God bless.